Welcome po sa ating afternoon worship service. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na itong hapong ito ay niloob niya na magkaroon tayo ng service upang muli ay makinig ng mga pagpapala na magmumula sa kanyang salita. Siguro bago tayo umawit, ay nais ko muna magbigay ng ilang mga announcements. Sa darating June 19 po, twice a month po, babalik na po ang pagtuturo natin sa Kaisuyo National High School. Babalik ulit tayo rito, kaya nga lang magiging twice a month. Sumunod po, magkakaroon tayo ng isang blessing po ito, na magkakaroon tayo ng street preaching every first Saturday of the month starting May. So next month na po ito, no? At sana, yung mga kalalakihan ay makasama po natin dito para makapagpahayag po tayo ng salita ng Diyos. At ang huli, pag-pray po natin si Brother Jake Montilla. Ngayon po ay siya ay nasa MCBC at ngayong hapon po ay siya ay magpapahayag ng kanyang banal na salita. At naway, gamitin si Brother Jake bilang instrumento niya. Ngayon po tayo umawit at lahat tayo tumayo. Ang ating unang awitin ay Jesus, What a Friend for Sinners.
Dakiling Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na ipinagkaloob mo po sa amin, sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na muli ay marinig namin ay yung salita sa hapong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pangunawa sa iyong mga salita. Nawa ang mga salita mo ay mag-iisang mabangong samyo sa aming mga buhay. Nawa ang mga salita mo, Panginoon, ay maging gabay ng buhay namin sa araw-araw. Dakil ng Diyos, salamat, Panginoon, dahil nagagawa namin ito dahil sa iyo. Ang magpatuloy sa aming mga buhay pananampalataya. Dakil ng Diyos, higit sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Na ibinigay mo yung bugtong na anak, ang kaisa-isa mong anak, na nagpakababa, nagpakailipin, nag-anyong tao, hanggang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ginawa niya ito, dubungan ng kanyang pagmamahal. Sapagkat nais niya na ang bawat isa sa amin ay malinis sa lahat ng kasalanan at kalikuan ng aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Ang biyaya ng kaligtasan, Panginoon. Salamat kami naligtas ayon sa biyaya at hindi sa pamagitan ng aming mga gawa. Salamat sa katotohanan na wala kaming bahagi sa kaligtasan na mayroon kami. Ang kaligtasan na mayroon kami ngayon ay galing sa iyo, Panginoon. Ito'y kaloobang ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ito. At nawa, ikaw rin po ang patuloy na manguna sa iyong tagapagsalita sa hapong ito. At maging ang magbabasa ng scripture. At ako po sa aking pag-worship leader, Panginoon. Lord, sa hapong ito marahil may mga pagkakasala kaming nagawa sa iyo. Sinadya man namin to hindi. Kami, Panginoon, ay humingi ng paglilinis. Linisin mo kami na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Kristo. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw isang Diyos na tapat at banal na handang magpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan at sa lahat din ng kalikuan ng aming buhay. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. At ang sunod na ating aawitin ay His Robe for Mine.
Kaya magandang hapon po sa ating lahat. Para po sa ating scripture reading, makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Babasahin po natin ang verses 15 to 31. Matthew chapter 24, verses 15 to 31. Pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Matthew chapter 24. Bago po tayo magbasa sa Matthew 24, nais ko lang pong bigay ng unting introduction dito sa passage na merong difficulty to interpret. Nung nakaraan ay binasa natin yung verses 1 to 14 regarding sa destruction of the temple and the signs of the end of the age. Merong four interpretation dito sa Matthew 24 hanggang 25 regarding to sa second coming, mostly second coming. Ibang view is temple destruction ng AD 70. Pero bibigay ko yung four views dito para maunawaan natin siya na merong lens na orthodox lens at consistent sa ating Baptist na heritage. Nung nakaraan nabasa natin yung mga signs of the age, maaring ang common interpretation dito is marami ng signs, paparating na si Kristo. Ngunit, ang masasabi ng mga theologians ay itong mga wars, earthquakes, persecutions, and false prophets ay tunay nga signs nga ng pagpaparating ni Jesus. Pero hindi ito'y ini-indicate lamang yung certainty or kasiguraduhan ng judgment, not yung timing nito. Kaya babasahin ang four view po dito sa babasahin natin sa verses 15, the abomination of desolation and the coming of the Son of Man. Meron pong four na views. Yung unang view is yung tinatawag na partial preterist or ang ibig sabihin ng partial preterist o yung view nila, lahat ng mababasa natin from chapter 24 hanggang chapter 25 ay lahat ito ay nangyari nung AD 70. Tandaan yun, lahat nangyari nung AD 70. Wala na daw ito sa paparating. Second na view is classic Amil. May part na nangyari nung AD 70 katulad ng temple destruction. Tapos yung nababasa natin yung the abomination of desolation, nangyari rin siya nung AD 70. Yung sinasabing persecution, ongoing to sa mga Kristiyano. Tapos yung second coming, yung coming of the Son of Man, babalikan ko yung partial preterist. Yung interpretation nila dun sa coming of the Son of Man, hindi ito ay coming in judgment, not in literal form. But meron naniniwala sila nakadating si Kristo as a literal na personal siyang darating. Ngunit yung sinasabi daw dito sa coming of the Son of Man, ito ay coming in judgment. Which is nangyari nga nangyari nung AD 70, nung nawasak yung temple dun sa Jerusalem sa pamamagitan ni Nero. Okay, babalik ako sa classic amillennial view. AD 70, wasak ng temple, dumating yung abomination of desolation, tapos yung persecutions na nangyari is ongoing, tapos may second coming ni Christ na personal, literal, hindi pa nangyari, hindi symbolic. Tapos meron pa isa pang view in Amil, tinatawag na futurist Amillianism. Lahat nito from dun sa pagkawasak ng temple, signs of the age, abomination of desolation, coming of the Son of Man is future pa. So future tribulation, end of time, deception, tapos second coming. Second literal coming ni Kristo. Tapos ito yung pang-apat na view, which is nakikita ko at tinanong ko kay Pastor Jay, at is view niya, consistent sa paano interpret ang mga prophecy na merong agaran na fulfillment at merong future na fulfillment. Itong view na to, ang tinatawag dito ay redemptive historical typological view. Yung AD 70, which is nangyari nga lahat ito ng AD 70, pero type and preview lamang siya nung second judgment ni Kristo. So, AD 70 is a type or preview of the final judgment. AD 70 is only a type or shadow of the judgment to come. Kung gaano kalala yung naging judgment or yung pagkawasak ng temple dun sa Jerusalem, ganun din ang mangyayari in pagdating ni Kristo sa kanyang second coming. So, AD 70 type, repeated in pattern in history, tribulation, di ba? By generation ng Kristiyano, may tribulation, whether in sin ban yan or sa society, may tribulation. And yung AD 70, nagpupunto lamang dun sa second coming. Kaya after nito, babasahin na po natin yung text. So, verse 15,
Basahin po natin Matthew 24 verse 15. The abomination of desolation. So when you see the abomination of the desolation, spoken of the prophet Daniel standing in the holy place, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let the one who is on the housetop not go down to take what is in the house. And let the one who is in the field not turn back to take his cloak. And alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days. Pray that your flight may not be in winter on a Sabbath, for then will be a great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, and never will be. And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Then if anyone says to you, "Look, here's the Christ," or "There he is," do not believe it. For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand. So if they say to you, "Look, he is in the wilderness," do not go out. If they say, "Look, he is in the inner rooms," do not believe it. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. Verse 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heaven will be shaken. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. Then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds and from the one end of heaven to the other. Last ko pong sabihin is that marami mang view dun sa passage na to. One is very certain. Tingnan natin yung nabanggit dito na yung pinaka-certain dun is yung God's care and His love for His elect. No matter what, ano man view natin dito, mayroong isang consistent at lahat tayo nagkakaisa. Yung pag-ibig ng Diyos para sa kanyang elect. Pastor. Manalangin tayo mga kapatid. O Diyos, maraming salamat sa aming mga napag-aralan at nabasa mula sa iyong salita, mula sa Matthew chapter 24 verses 15 to 29. Alam namin o Diyos na may mga challenges sa pag-interpret ng passage na ito, and theologians throughout history mayroon po talagang mga iba't ibang pananaw kung paano i-interpret ang text na ito. Ngunit isa lamang o Diyos ang nagpa-pop out sa amin mula sa mga talatang ito, ay yung pagmamahal mo sa iyong mga elect, kung paano sinabi mo na these days will be cut short for the sake of the elect. At anuman Panginoon ang maging pag-unawa namin sa teksto na ito, ang constant ay babalik ka in the fullness of your glory to judge the living and the dead. And O Lord, ang yung anak na si Jesucristo sa araw ng kanyang pagbalik, nawa o Diyos matagpuan kami na nasa estado ng pananampalataya. Nawa hindi niya po matagpuan ng sino man sa amin na nasa estado ng kasalanan, na merong unbelief sa aming mga puso. Nawa o Diyos makatamo kami ng kaligtasan sa araw ng pagdating ng iyong anak na si Jesucristo. At ito po ang nais namin sa lahat, Panginoon, ng dumadalo sa panambahan namin, na makilala namin si Jesucristo sa paraan ng kaligtasan. Napapasalamat kami o Diyos sa pagsama mo sa amin sa aming pangumagang panambahan, lalong-lalo sa akin o Diyos na sinustinan ninyo sa kabila po, Panginoon, ng aking masamang karamdaman. Nawa o Diyos, sa hapon din na ito isustinan niyo po kami all throughout sa aming afternoon worship. Nananalangin kami o Diyos na ang aming pagtitipon ngayong hapon ay maging evangelistic. Hindi lang o Diyos sa aming mga bisita, hindi lang sa aming mga anak, kundi maging sa amin ang mga membro na, sa aming mga mananampalataya na, maging
maging evangelistic pa rin ito, O Diyos. Mapalalahanan kami ng ginawa ni Hesukristo, manariwa sa amin ang pagmamahal na ibinuhos niya sa amin nung kami makasalanan pa hanggang sa ngayon na kami nakipag-isa na sa Kanya. At lalong-lalo, O Diyos, sa aming mga kaibigan, mga bisita namin na makakapakinig ng pangangaral mamaya. Nawa magsilbi ito sa kanilang rebuke, sa kanilang estado ng pagkakasala. At nawa, O Diyos, makita nila na malibang manampalataya sila sa anak mong si Hesukristo na sumalo ng hatol para sa mga tao mo ay walang paraan ng kaligtasan na naghihintay para sa kanila. Nawa, O Diyos, ipagkalooban niyo po kami na marami pang avenue for evangelism. Nawa mas lumawak ang ministeryo ng PRBC sa pangangaral ng Ebanghelyo. Patuloy kaming nananalangin, O Diyos, na magbukas na kanawa ng mga Bible study sa amin. Nawa, O Diyos, kami rin mga membro mo ay maging proactive sa pagbubukas ng aming mga tahanan para sa Bible study. Nang sa ganun, O Diyos, ay mas malawak ang aming pangangaral ng Ebanghelyo. Nawa, O Diyos, ang iglesia ng Perseverance Reformed Baptist Church ay maging maalab po kami, O Diyos, sa threefold direction ng aming iglesia, na kami maging maalab sa pagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo sa pamamagitan ng pagsamba sa iyo ayon sa iyong salita, na maging maalab ang aming kasigasigan na ipangaral ang ebanghelyo sa mundong hindi nananampalataya sa iyo, at maging maalab, O Diyos, ang aming kagustuhan na gampanan ng aming task as members of this church to edify one another, to build up the body of Christ. Ito po sa PRBC. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Ito lahat ay undeserved kami, Panginoon, deserving kami. Hindi po kami deserving na mapabilang rito. Hindi po kami deserving na marinig ang salita mo. Hindi kami deserving na manalangin at tumawag sa iyo bilang aming Ama. Hindi kami deserving na makatanggap ng pagpapala ng Christian fellowship. Pero binubuhos mo ito sa aming mga undeserving na makasalanan. Nawa, O Diyos, hindi namin mamaliitin ito na dumupunta na lang kami dito na parang obligasyon lang namin ito. We feel bad about ourselves pag hindi kami dadalo sa araw na ito. Kundi, O Diyos, tanggalin niyo po, Panginoon, ang kalamigan, ang piring ng aming mga mata, at makita namin itong araw na ito ay isang pagpapala na hindi kami karapat-dapat. At nawa ang kapahingahan na pinangako mo na masusumpungan ng mga kaluluwa namin sa araw na ito ay talagang mapatunayan sa araw na ito. At masabi namin sa aming paghiwa-hiwalay na we truly walked with you sa araw na ito. Tinataas din namin, O Diyos, sa iyo ang mga kabuhayan ng mga kapatiran, ng aming mga trabaho. Alam po ninyo, O Diyos, ang aming mga pangangailangan bago pa namin ito sampitin sa iyo. Huwag niyo pong hayaan na lamunin kami ng anxiety, ng pag-aalala sa araw ng bukas. Nawa, O Diyos, pagpalain niyo yung mga pinagkakakitaan po namin. Nawa, bigyan niyo po kami ng kasigasigan sa aming mga trabaho. Nawa, O Diyos, kami mga maging best of the best employees sa aming mga offices, sa aming mga work, at yung mga kapatiran namin na may mga business. Nawa, O Diyos, i-bless mo po ang aming mga kabuhayan at ibalik namin, Panginoon, ang kapurihan sa mga kabuhayan na ito, nagawad sa pangalan mo. Pinapanalangin din namin ang mga kapatiran namin, O Diyos, na hanggang sa ngayon ay naghahanap pa ng trabaho. Nawa, O Diyos, sa awa mo, ipagkalooban niyo po sila ng mga trabaho na ayon sa kanilang hinahanap, ayon sa iyong kalooban. Nawa, O Diyos, ay masumpungan nila ito in your time, O Diyos. At panalangin po namin patuloy sa hapon na ito na maranasan namin ang presensya ni Hesukristo sa kalagitnaan namin. Convict us of our sins. Nawa lumalim ang aming pagmamahal kay Hesukristo. Nawa matapos namin maghiwa-hiwalay mula sa gusaling ito, ang aming patotoo, lumalim, Panginoon, ang aming pagsamba at pagkakilala namin sa iyo. Nawa, O Diyos, walang malampasan ng grasya mo ngayong hapon, lalong-lalo, Panginoon, sa aming mga bisita at sa aming mga anak. Pagpalain niyo po ang pangangaral ngayong hapon na pangungunahan sa amin ni Brother Harry. Bigyan niyo po siya ng kahusayan sa pananalita. Ang kanyang puso ay alay niyo sa inyong salita. Wala nawa siyang ibang masambit sa pulpitong ito, kundi ang katotohanan mula sa iyo. Nawa maging pagpapala sa aming lahat ang preaching ngayong hapon, at nawa, O Diyos, ay makita namin ang kaningningan ni Hesukristo sa pamamagitan ng pangangaral. Salamat, O Diyos, at kinakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay na ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lahat tayo tumayo. At tayo po itutungo na sa pagkakaloob. At tayo aawit din isang awitin, at pagkatapos po ito ay handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng kanyang salita. Tayo umawit, O Jesus, I have promised.
Isang mainit po na hapon muli sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, bisita sa oras na ito. At mga ilang buwan na din ang nakalipas mula ng ating mapag-aralan ang unang aklat ng Thessalonica. At sa kalooban ng Panginoon ay nabigyan ng pagkakataon tayong muli na ito ay ating mapag-aralan at magbalik tanaw sa ating natapos na kabanata. At tayo ay nakatapos sa kabanata 1 ng unang aklat ng Thessalonica. Tayo manalangin. Aming Panginoon, tunay na mabuti ka sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang din sa inyo at mga kasalanang nagagawa. Ikaw ay kailanman ay hindi nagmaliw ang iyong pag-ibig sa amin. At kami ay lubos na nagpapasalamat. Buong kababaang loob kaming nagpapasalamat sa iyo at niniluwalhati namin ang iyong pangalan sa kabutihan na iyong ipinaparanas sa amin. Gaya ng hapon na ito muli na aming mapapakinggan ang iyong salita, muling maipapahayag ay iyong mga salita. Dalangin namin na kumilos ito ng mga kapangyarihan, lalong-lalo na sa aming mga kaibigan, aming mga bisita, maging sa aming mga anak na wala pa sa aming Panginoong Jesucristo at magdulot din naman ng dagdag na kaalaman sa amin mga miyembro ng PRBC na kasangkapanin mo ang pagpapahayag ng iyong salita upang kami ay lumago sa pagkilala namin sa aming Panginoong Jesucristo sa paglakad namin sa kabanalan, o aming Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagbabalik tanaw, sa ating tinalakay ng mga nakalipas na buwan sa unang aklat ng Thessalonica, Kabanata 1, ating natunghayan kung paano nagsimula ang gawain doon sa Thessalonica. At ako din naman ay naniniwala at nagtitiwala na sa biyaya ng Diyos, tayong lahat ay nakinabang dito at natuto. Dahil kung ating tatandaan ay noong mga nakaraang buwan, tayo ay naging isang gawain at sa kalooban nga ng Diyos, tayo ngayon ay naging isang iglesia, ay natuto tayo sa aklat ng Thessalonica o sa iglesia ng Thessalonica dahil sila din ay nagsisimula pa lamang na gawain ng mga panahon na yun. So nakita natin ang kanilang kasaysayan, ang kanilang matinding mga pinagdaanan, dagok, pag-uusig, habang nagsisimula ang gawain doon. 3 linggo na ipinangaral nila Apostol Pablo, kasama sila Silvano at Timoteo, ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ito naging madali sa kanila dahil hindi yes agad ang pagtanggap ng mga taga Thessalonica. Sila ay inusig doon, nahirapan sila doon, ang kanilang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit ganun pa man, kahit ganoon ang naranasan ng iglesia doon sa Thessalonica, kung ating din babalikan, ay hindi sila natinag o hindi sila nawalan ng loob na magpatuloy sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagpapagal sa pag-ibig at pag-asa buhat sa Panginoong Hesukristo. Natunghayan din natin ang patunay na sila nga ay pinili ng Diyos, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at banal na Espiritu na nagdulot upang sila'y magkaroon ng kagalakan kahit sa matinding kapighatian. Naging huwaran sa iba pang mga iglesia ng Akaya, ng Macedonia, naging huwaran kung paano nila
ibinahagi, ipinaalingaw ang salita ng Diyos sa lahat ng dako, at ang kanilang patuloy na paglilingkod sa buhay na Diyos habang naghihintay sa pagdating ni Kristo. At sa hapon na ito, tayo ngayon ay magbubukas sa ikalawang kabanata ng unang Thessalonica. So 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 hanggang 6. So unang Thessalonica, kabanata 2, talata 1 hanggang 6. At ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sapagkat hindi kami natagpuang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal ng kasakiman, saksi namin ng Diyos. Verse 6, ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan ni sa inyo o sa iba man, bagaman may karapatan kaming humingi bilang mga apostol ni Kristo. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa hapon na ito ay kasi po, nung hiningi po sa ulit yung title, medyo mahaba. Kaya kailangan pong iksian. At ang kumpleto pong pamagat ng ating pag-aaral ay ang integridad ni Apostol Pablo bilang tagapanguna sa Thessalonica. So sa hapong ito, sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 and 6, tatalakayin po natin ang integridad ng isang ministro o tagapanguna o pastor, the integrity of a pastor na pinapangaral ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa isang ministeryo o gawain. At bakit din po natin kailangan na malaman ang mga integridad na ito? Dahil po, si Apostol Pablo po, kahit po siya ay Apostol Paul na tinatawag, ay marami rin po sa kanyang sumasalungat. Maraming nagsasabi na siya ay false apostle, self-proclaim. Marami din nagsasabi na siya ay false prophet. So sa chapter din na ito, 2, 1 and 6, ito din pagdepensa ni Apostol Pablo na he has an integrity na ipangaral ang salita ng Diyos bilang tao ng Diyos. At ito po ang ating pag-aaralan at tatalakayin sa hapon na ito. Isang matinding hamon sa mahabang panahon, lalong-lalo na sa mga iglesia, ating itong natunghayan. Kung kayo ay
naging updated sa social media. Maraming mga pastor ang nasangkot sa iskandalo, nahulog sa kasalanan. Hindi lamang sa Pilipinas, lalong-lalo na internationally. Ang kagandahan kasi internationally, pag ang isang pastor ay nasasangkot sa kasalanan, talagang parang worldwide, no? Talagang makita natin talaga sa Facebook. Ito si nahulog sa ganitong kasalanan. Pagkaganto po, tayo po ay nalulungkot. Dahil hindi lamang po ang buhay ng pastor ang naaapektuhan, kundi ang kanilang mga iglesia na kanilang pinaglilingkuran at pinapangunahan. So, ang una ditong papasok sa atin ay the integrity ng pastor man o ng iglesia. Matinding hamon sa mahabang panahon ang integridad ng isang tagapanguna o pastor sa isang ministeryo o iglesia at kung paano ito magpapatuloy at magtatagumpay. Dahil maraming iglesia ang nawala at hindi na nagpatuloy dahil sa mga pastor na naapektuhan na ang kanilang integridad at ang kanilang buhay bilang isang magandang patotoo. Alam natin na hindi sa tao ang ating pagtitiwala upang magpatuloy o magtagumpay ang isang iglesia. Ito ay tanging sa biyaya lamang ng Diyos. Ngunit ganun pa man, hindi maikakaila na malaking papel ang ginagampanan ng mga pastor o ng mga lingkod ng Panginoon sa kanilang iglesia upang ito'y magpatuloy, matuto, at lumago ang mga miyembro sa pagkakakilala at unawa sa Diyos upang mamuhay ng may kabanalan, malaman ang mga gawain at responsibilidad ng isang miyembro bilang bahagi ng iglesia at iba't ibang sangkap ng biyaya upang mas lalo pang lumago sa pananampalataya. Ang lahat ng nabanggit ay tungkulin ng isang pastor na ituro at ihulma sa kanyang mga tupa. Ang mga pastor ang pinagkatiwalaan at itinalaga ng Diyos sa gawaing ito. Kaya napakabigat na kailangan ang buhay ng isang pastor ay may integridad para pangunahan ang isang iglesia. At ito ang ating tatalakayin sa hapon na ito. Ang integridad ni Apostol Pablo bilang tagapanguna sa Tesalonica. Atin munang alamin, ano ba yung kahulugan ng integridad? Siyempre, hindi naman word integrity yung ating definition dyan. Kung meron tayong definition, biblical integrity ang ating hahanapin. So, biblical integrity means living with undivided loyalty, moral purity, and consistency where private behavior matches public faith. So kung ano yung buhay niya, pribado, ay dapat din, ganun din sa publiko. Rooted in Hebrews concepts of wholeness, Tom, and New Testament good works. It is a lifestyle. So buhay po ng isang pastor. Of honest, blameless conduct. It is a firm commitment to righteousness, often described as walking uprightly before God. Pamumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos o paglakad ng tapat sa paningin ng Panginoon. So this is the biblical meaning of integrity. Mabigat po ito, mga kapatid. So meron po tayong 3 punto na tatalakayin sa hapong ito. Ang uno pong punto ay
ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo sa gitna ng kapighatian. Ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo sa gitna ng kapighatian. Ang ikalawang punto, ang mabuting hangaring ipahayag ang Ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Diyos. Ang mabuting hangaring na ipahayag ang Ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Diyos. At ang ikatatlo, ang matapat na paglilingkod sa kabila ng kahirapan. Ang matapat na paglilingkod sa kabila ng kahirapan. At ang ating pong pang-apat, ito na po yung ating paglalapat o mga aplikasyon. So una po nating punto, ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo sa gitna ng kapighatian. So sa unang talata, makita natin dito na ipinapaalala ni Apostol Pablo, nagbibigay siya ng reminder o paalala sa mga taga-Tesalonika na ang kanilang pagpunta doon, kasama sila Silvano at Timoteo, ay hindi na walang saysay. Sa verse 1, kung babalikan natin, kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Tunay nga na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta nila Apostol Pablo sa lugar ng Tesalonika, sapagkat ito'y naging isang ganap na iglesia. Sa kabila ng kanilang mga naranasan na pag-uusig, unang-una, sa Pilipos pa lamang, kung ating matatandaan, naibahagi ko dito at inaalala ko, na hindi natigil ang mga kapighatian at pag-uusig sa second missionary ng team nila Apostol Paul. Kasi bago sila magtungo sa Tesalonika, sila muna ay dumaan sa Pilipos. At sila doon ay kinulong, pinahirapan, sinaktan. Ngunit ang kabutihan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw kila Apostol Pablo at Silvano dahil sa kabila ng sila ay nasa piitan ay may kagalakan, umaawit ng himno. At nung nga sila doon ay nakalabas na, nakalaya na sa Pilipos, ay sila ay nagtungo doon sa Tesalonika. At gaya nga ng nasabi ko, hindi rin naging maganda o maaliwalas ang pagtanggap ng mga mamamayan doon. So sila'y nakaranas ng matinding pagsalungat, matinding oposisyon. So ano ba itong pagsalungat na ito? Nais ko itong bigyan ng highlight para mas lalo nating makita o ma-imagine na hindi ito simple lamang na disagreement o disagree lang yung mga tao doon sa kanilang pagpunta. So, opposition from the Greek word agon, na ang ibig sabihin ay struggle, fight, conflict. This is the root of the word agony o matinding paghihirap. So kung makakarinig tayo na agonizing, in pain, di ba? Naririnig natin yan. Pag may mga sakit, pag nasa critical ang karamdaman, talagang napakasakit nun. Parang nasa bingit talaga ikaw ng kamatayan. So ganun ang oposisyon naranasan nila Apostol Pablo sa Tesalonika. So balikan natin yung Acts para mabigyan tayo ng linaw. Acts chapter 17.
So, doon na lang tayo muna sa verse 5. Acts 17, verse 5. Subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan, at nang makapagtipon sila ng maraming tao, ay ginulo nila ang lungsod, nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap si Pablo at Silas sa mga tao. Silas po at Silvano, iisa lang po yun. Nang sila hindi nila matagpuan, kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod, na pinagsisigawan ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito. At tinanggap sila ni Jason. Lahat sila ay kumilos laban sa mga utos ni Cesar at sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. So yun po ang matinding oposisyon o pagsalungat naranasan nila Apostol Pablo. Ngunit ganun paman, hindi ito naging hadlang kila Apostol Pablo, Silas at Timoteo na ipagpatuloy ang pangangaral, ang pag-ibanghelyo doon sa Thessalonica. Dahil ang kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan ng ibanghelyo na ito ay magkakaroon ng bunga, ito ay hindi mawawalang kabuluhan. Mababasa po natin dyan, salita ng Diyos. Lagi din po natin itong naririnig na ang ating service, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi mawawalang kabuluhan. Kaya wag po tayong ma-intimidate, mga kapatid, na parang ang tagal na natin na binabahagian ng salita ng Diyos ang ating mga umpisahan natin sa ating mga anak, ang ating mga magulang, ating mga kamag-anak, ating mga magulang o kapitbahay. Huwag po tayong sumuko dahil ang lahat po ng ito ay magkakaroon ng bunga. Huwag tayong sumuko na ibahagi ang salita ng Diyos kahit sa maliit na pamamaraan. Huwag tayong sumuko sa pananalangin dahil hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ito po ay magkakaroon ng bunga. Basta po tayo maging tapat at may integridad. Dahil napakahirap po na sinasalita natin, ibinabahagi natin ang salita ng Diyos. Ngunit po wala po sa atin yung tinatawag na biblical integrity. Dito po nagkakaroon ng suliranin. Kaya hindi rin po natin madala o maakay sa paanan ang ating mga iniibanghelyo. So hindi sila sumuko, kahit sila ay inalipusta, kahit sila itinaboy, patuloy sila sa pag-iibanghelyo ng salita ng Diyos. Ikalawang punto, ang mabuting hangarin ipahayag ang ibanghelyo na ipinagkatiwala ng Diyos. Walang ibang hangarin si Apostol Pablo sama ang kanyang mga kasamahan na maipahayag ang ibanghelyo sa Thessalonica sa kabila ng matinding pagsalungat o banta sa kanilang buhay. Kailangan pa rin nila tindigan at ipagtanggol ang ibanghelyo. Bakit? Dahil ito ay ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At kung ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa isang tao, particularly tayo mga mananampalataya yun, pinagkatiwalaan tayo ng salita ng Diyos. Kalakip ng ating kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay pinagkatiwala niya ang kanyang salita sa atin.
So kung ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang mga tao, halong-lalo na sa mga pastor na nangangaral at mga lingkod ng Diyos na ipinapahayag ng salita ng Diyos, marapat lamang na maging tapat siya. Hindi lang tapat sa salita, kundi tapat sa gawa na nakikita sa kanyang buhay. Dahil ang sumusuri sa ating mga puso ay ang ating Panginoon. Alam ng Diyos ang ating tunay na motibo, ang ating tunay na hangarin. Kahit pa tayo ay nangangaral o nag-iibanghelyo ng kanyang salita. Tingnan natin yung talata 3. Verse 3. Sabi sa verse 3, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang. Ang pangangaral nila Apostol Pablo ay hindi buhat sa pandaraya o kamalian, error. Sapagkat may mga nahikayat at sumama sa kanila. Kaya hindi pwedeng maging totoo hindi pwedeng maging totoo yung mga bintang akusasyon kay Apostol Pablo na siya ay bulaang propeta, bulaang apostol. Na dahil ang pangangaral niya o pagmiministeryo sa iba't ibang lugar ay nagkakaroon ng bunga. May mga nahihikayat at may mga naliligtas. Sasabihin natin, paano natin malalaman na tunay yung kanilang pagsama? O baka nadala lang sila. Baka kasi may sumamang isang kaibigan ko, sama na din ako, join na lang din ako sa kanila. Paano natin mapapatunayan na talagang totoo yun? Talagang hindi talaga pandaraya o kamalian ang salita ng Diyos. Tingnan natin yung Acts 17, nandun din po ang sagot. Verse 4. Sabi dito, nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas, gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. Kung mapapansin po natin dyan, napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan. Mga mananampalataya na po itong mga ito Nung dumating si Apostol Pablo, itong mga ito, mga nakakilala na sa Diyos. So maging sila, na mga Kristiyano na, nung narinig nila yung pangangaral nila Apostol Pablo, baka kapagpatunay na itong mga ito ay sugo ng Diyos, na totoo ang kanilang ipinapangaral. Sila ay unang makakapagpatunay na totoo at hindi sa pandaraya o sa kamalian ang kanilang pag-iibanghelyo. Basahin pa natin. At hindi kakaunting mga pangunahing babae. So, ibig sabihin, marami. Kung hindi kakaunti, marami. Hindi natin alam kung mga 3 lang siguro. Wala naman sinabi. Basta sabi dyan, hindi daw kaunti. At sinabi dyan, mga pangunahing babae. So, ano ibig sabihin nito? May mato. May masasabi sa lipunan. Diba? So, ibig sabihin, may antas ito sa lipunan. Maaring hindi lamang sa pinag-aralan, maaaring sa kabuhayan. So, kung ito ay may antas sa talino, karunungan, o kabuhayan, may karunungan itong taglay.
Di ba? O ipagpalagay na natin itong mga mangangalakal ito. Dahil ang iglesia ng Thessalonica, puwerto ito eh. Pier ito eh. Talaga ito eh bagsakan. O, na buhay ito sa kalakalan. So marami dito mga businessman o businesswoman. Sanay ito sa tao. Alam niyo po, yung mga negosyante, marunong yan sa tao. Marunong yan kumilatis ng tao. Diba? Siyempre, galing yun pa rin sa Panginoon. So alam nila kung ang tao, alam nila na pag nakikipagnegosasyon sila, kung binubola lang sila ng tao, niloloko lang sila, nadidistinguish po nila yun. Sila din sumama. Diba? Naniwala sa salita ng Diyos. At ito pa po, ang mas kaabang-abang. Diba? Hindi lamang sila ang makakapagpatunay na totoo ang salita na hindi sa pandaraya. Basahin pa natin huwag tayong aalis dyan sa chapter 17. Stay put lang kayo dyan, mga kapatid. Verse 10. Basahin natin. Diba? Nang gabing iyon, ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. So dito sila nagpunta. Ito yung lugar na dahil sila ay sinasalungat, kinakaladkad, pinagbabantaan ng kanilang buhay sa Thessalonica, ay kailangan nilang umalis doon. At dito sila napunta sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya't marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Hindi naman natin minemenos yung mga taga-Thessalonica. Meron pa palang mas mema sa kanila. May mas masasabi pagdating sa karunungan o antas sa lipunan. Ito ang mga Bereans. Alam natin na pag sinabing Bereans, they are full of wisdom. Na talagang susuriin nila ang mga salitang kanilang napapakinggan at ang mga salitang kanilang naririnig. Dito, kung ating mababasa, talagang nananabik ang kanilang pagsisiyasat araw-araw sa kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. At napatunayan na tunay ang salita kahit sa Berea dahil sa mga nanampalataya. Maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Doon sa Thessalonica, mga pangunahing babae. Dito sa Berea, mga pangunahing lalaki. So ang ibig sabihin, hindi mapapasinungalingan na hindi sa pandaraya ang katuruan o itinuturo ni Apostol Pablo. So he has an integrity na magministeryo ng salita ng Diyos dahil sa bunga nito sa mga nanampalataya at sumama sa kanila. Sabi pa dyan sa verse 3, noong 1 Thessalonians chapter 2 verse 3, sabi diyan, bukod sa pandaraya, ni sa karumihan. Ang pangangaral ay hindi buhat sa karumihan o kalaswaan. Kasi po, alam niyo po, noong panahon ni Apostol Pablo, talamak din po ang mga false prophet o false religion
o mga kulto nung kanyang kapanahunan. So dahil nga din ang bintang sa kanya siya ay false prophet, kinakabit sa kanya na ang kanyang pangangaral mayroong taglay na karumihan at kalaswaan. Kasi po, ang aktibidad po ng mga false religion noon, mga misteryosong relihiyon, mga kultong Griego, ng mga panahon na yun, nagpa-practice po sila ng sexual na aktibidad upang makahikayat ng mga tao. At ganito rin po ang bintang nila kay Apostol Pablo. Pero wala po tayong babasa sa salita ng Diyos na ganito po ang ginagawa ni Apostol Pablo. Siya po nga ang unang nagre-rebuke ng mga kasalanang sexual. Siya nga po ang unang nagre-rebuke ng mga kasalanang immoralidad. Natulungan po tayo ni late John MacArthur sa mga ibang bahagi ng aking pangangaral. Ang pangangaral, isa pa, ay hindi buhat sa panlilinlang o pagmamanipula. Bagkus sa tunay at tapat na salita ng Diyos. Maraming pagkakataon man na pinaratangan si Apostol Pablo bilang isang false prophet, false apostle nung kanya mga panahon, ito ay walang katotohanan at pawang mga kasinungalingan lamang. Sa version ng Natsby, ang ginamit po dyan sa English ay deceit. Sa iba pong salin, sa English, ESV, NIV, trick you yung ginamit doon sa panlilinlang. Pero mas napili ko po yung Natsby na deceit. From the Greek word dolos, literally a fish hook, trap, or trick as a form of deception. Sabi pa din po ni late John MacArthur, false teachers often use sorcery, magic, and theatrics to appear as if they had a supernatural power and thereby gain converts, both sexual favors and for money. So yung mga false prophets po noon, nung mga panahon na yon, ang kanila pong mga instrumento sa kanilang paglilinlang, gumagamit po sila ng mga trick o mga magic para ipakita sa tao na they have a supernatural power or ability para sila ay makahikayat ng mga tao para din sa kasalanan. So, mahikayat sila ng tao, pag nahikayat nila, kasalanan pa rin ang kanilang gagawin for sexual favors and for money. So, sa panahon natin, may mga false prophet din sa panahon natin na para bang they have a supernatural power or ability. Dati napapanood natin yan. Parang pag ginanyan, tutumba. Diba? Tapos the magic jacket. Diba? Na mga ganyan, yun po ay mga tricks Yun po ay deceit. Yun po ay pagmamanipula po pandaraya po yun. Panlilinlang. Diba? Sa mga tao. Hindi po ito ginagawa nila Apostol Pablo. Dapat sila na ipangaral ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila. So tayo magbasa ng ilang talata sa Biblia na magpapatunay na hindi sa panlilinlang ang pangangaral ni Apostol Pablo. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 4 verse 1 hanggang 5. First Corinthians chapter 4
verse 1 hanggang 5, sabi dito, "Kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila'y matagpuang tapat, subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagamat hindi sa ako'y napawalang sala, kundi ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. Kaya't huwag muna kayong humatol ng anumang nang wala pa sa panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos." 2 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang 3. So, parang umatras lang tayo. "Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual." 2 Corinthians pala. 1 Corinthians ito. Pagpaumanhin niyo po. Abante pala, hindi atras. So 2 Corinthians verse 3. "Magsisimula ba kaming muli na purihin ang aming sarili o kailangan ba namin gaya ng iba ng mga sulat ng papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao." At huli po ay ang 2 Corinthians pa din po, chapter 4, verse 1 to 6. "Dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami hindi pinanghihinaan ng loob, kundi itinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Sa ating mga binasang mga ang kabanata at talata sa unang Korinto at ikalawang Korinto, mapapatunayan natin na hindi nga sa panlilin lang ang pangangaral ng salita nila Apostol Pablo, kundi ito ay sa tapat na hangarin, kundi ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Panawagan. Kung ikaw ay isang pastor o lingkod ng Panginoon, o kahit
tayong mga mananampalataya, ipinagkatiwala sa atin ang salita ng Diyos. O kahit tayong mga miyembro ng isang iglesia, ipinagkatiwala sa iyo o sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang matapat mo itong ipangaral at lakaran at hindi upang lapastanganin at bigyang kaluguran ang tao, bagkus sa Diyos mo lamang ialay ang kaluwalhatian. Alam ng Diyos ang bawat motibo at puso ng lahat ng nangangaral ng kanyang salita. Kung ito ba ay upang itaas ang kanyang sarili o bigyang kaluguran ang Diyos. Maraming mga mangangaral din ang panahon na yun, maging sa atin, natutunghayan natin na they are preaching the gospel, they are preaching the word of God, sila ay naglilingkod sa Panginoon. Ngunit para lang ito sa kaluguran at papuri ng tao. Hindi namang masama na makakatanggap tayo ng commendation sa mga tao dahil sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Tinitingnan natin itong mga commendation na ito na encouragement upang tayo ay lalo pang magsipag, magsumikap at maging matapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ibang usapan na ang isang ministro ng salita ng Diyos, ang isang pastor, nangangaral ng salita ng Diyos upang kuhanin lamang, upang asamin lamang ang kaluguran at papuri ng mga tao. Hindi po ito yun. Lahat ng ating ginagawang pagpapagal at paglilingkod sa Panginoon ay dapat po nakaangkla lamang upang maluwalhati natin ang ating Panginoon. The Constitution a while ago taught us na ang ating isa sa mga pangunahin natin na responsibilidad, gawain bilang mananampalataya ay to glorify God. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So walang lugar sa mga ministeryo, sa mga ministro ng salita ng Diyos ay para ibigay o hingin ang approval, ang pagluwalhati ng tao. Kundi ito ay para natin ibigay lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Baka po tayo ay lumagpas ng kaunti lamang naman na minuto. Ang matapat na paglilingkod, sa ikatatlong punto po natin, ang matapat na paglilingkod sa kabila ng kahirapan. Hindi naging madali ang sitwasyon nila Apostol Pablo nung sila ay dumating sa Thessalonica. Maari nga, talagang walang-wala silang dala eh. Baka nga hindi pa sila nakakain. Baka nga mga gutom pa itong mga to. O may mga iniinda pang sakit ng katawan dahil galing pa sa matinding pambubugbog eh. Sa Pilipos eh. Hindi rin naman lahat ng mga mananampalataya doon sa Thessalonica mayroong masasabi sa buhay o may kakayahan na sila ay sustentuhan o sila ay sabihin natin na buhayin habang sila ay nananatili doon. Bagamat naging napakahirap ng paglilingkod nila Apostol Pablo sa Thessalonica, siya ay naging tapat pa rin sa kabila ng lahat ng mga ito. Hindi sila gumamit ng mga paimbabaw na salita o flattering speech para hikayatin ang mga tao sa Thessalonica at upang bigyan sila ng approval sa kanilang gawain.
Ayon pa ulit kay late John MacArthur, the person using flattering speech compliments someone else merely as a ploy to win favor with that person or to gain power over him. Hindi nila ginawa ito, mga kapatid. So hindi sila gumamit ng mga flattering speech o mga mabubulaklak na salita. Di ba? Para i-overrule o i-overpower ang mga tao sa Thessalonica. False teachers not only seek to gain power and influence through their flattering words, but also their underlying motivation is usually greed. So sa kabila pala ng flattering words na to influence people, di ba? To gain power over them, sa kabila pala doon ay may nagtatago na kasakiman. So hindi naging sakim sila Apostol Pablo sa kahit anumang bagay. Hindi lamang dito sa Thessalonica, kahit sa ibang mga aklat at sa ibang iglesia, gawain na pinagministeryuhan ni Apostol Pablo, walang nakatala sa salita ng Diyos na sila ay naging sakim o gahaman sa anumang bagay, particularly sa money. Hindi flattering speech ang ipinangaral nila Apostol Pablo, kung hindi purong ibanghelyo. Sila'y hindi naging pabigat at sakim sa kanilang pananatili doon sa Thessalonica, kung hindi sila'y nagpapagal araw o gabi. Hindi nila ginamit ang kanilang pagiging apostol ng Diyos kahit ito'y karapatan nila. Ibig sabihin, 3 weeks sila doong nananatili. Hindi sila umasa. Hindi sila naging pahirap o pabigat sa mga taga Thessalonica. Sila ay nagpagal araw o gabi. Bumababa tayo sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. First Thessalonians chapter 2 verse 9, natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kami araw at gabi upang huwag kaming maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Bagamat sabi doon sa verse 6, bagamat may karapatan sila na humingi bilang sila ay mga apostol ni Kristo, hindi pa rin nila ito ginawa. Sila ay nagpagal, nagtrabaho araw o gabi para ipakita ang magandang patutuo sa mga taga Thessalonica. Sa ating mga paglalapat o mga aplikasyon, para sa mga mananampalataya o mga miyembro ng Perseverance Reformed Baptist Church, baka iniisip natin na itong mensahe na ito ay para lamang sa pastor, sa ating pastor, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang mensahe pong ito ay para din po sa atin. Mahalaga na tayo bilang mananampalataya, bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan na ito, ay tunay na may integridad na si Kristo ang nakikita sa ating mga buhay. There is no
partial o partiality when it comes to integrity. Hindi po pwede, mga kapatid, na we have an integrity sa ating mga pinagtatrabahuang opisina, pinapasukang paaralan, sa ating mga kapitbahay, but sa ating pamilya at sa ating iglesia, ay hindi ito nakikita. So binasa natin kanina, what is the meaning of the biblical integrity? There is a consistency na lifestyle ng isang mananampalataya. Lifestyle ng isang mananampalataya na mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos o lumakad ng tapat sa paningin ng Diyos. Hindi po ito madali. Napakahirap nito. Hindi naman hinihingi sa atin ang perpekto na tayo. Diba? Hindi naman hinihingi na hindi na tayo nagkakamali. Hindi na tayo nagkakasala o nahuhulog sa kasalanan. Ngunit ang sinasabi lang po dyan hindi na po natin lifestyle ang kasalanan. Hindi na po ang pattern ng ating buhay ang kasalanan. Hindi na po tayo nagigiliw sa kasalanan. Namumuhi po tayo sa kasalanan. Inaayawan po natin ang kasalanan. At inaasam at ninanasa natin na sa biyaya ng Diyos ay lumago talaga tayo sa biblical integrity. Ito pong biblical integrity o integridad ng mga mananampalataya, nagsisimula po yan sa maliit. Kung tayo ay mayroong napapabayaan na isang bahagi sa ating buhay o isang aspeto sa ating buhay bilang tayo mananampalataya, kung maliit lang po yan ating napabayaan, lumalaki po yan. Dahil ang kasalanan, hindi po yan nagsisimula sa malaki. Sa maliit lang po yan nagsisimula. At kung hindi natin papatayin, hindi natin imomortify, hindi natin pagsisisihan, ay lalaki po ito ng lalaki. Yung consistency of being late sa panambahan, totoo po, maging consistent po tayong late. Hindi po natin mapapansin, katagalan. Mawawala na po tayo ng gana na dumalo sa panambahan. And we are breaking the fourth commandment. Kasalanan siya? Kasalanan. Totoo po, mahirap lumakad sa biblical integrity. Kung sa ating sarili, mahirap po talaga. Ngunit sa biyaya ng Diyos, pagsusumikapan po natin ito, makamit. Kailangan po natin na lumago sa ganitong aspeto, mga kapatid. Dahil ang mundo ay nakatingin sa atin. Hinihintay tayo ng mundo, lagi magkamali eh. Diba? Hindi naman tinitingnan ng mundo yung mga magaganda sa atin. Wala silang pakialam dyan. Diba? Wala silang pakialam kung lagi kayo nag-church, fellowship kayo. Wala silang pakialam kung kayo nag-i-street preaching, nag-i-evangelize kayo, Bible study kayo. Ang may pakialam sila, pag kayo nahulog sa kasalanan, nagkamali, yun ang inaabangan nila. Kailangan mapahiya ang mundo na hindi ganyan ang mga tao ni Kristo. Nawa po, bilang isang iglesia, hindi lang po ito sa ating pastor, sa mga pastor, sa ating pong lahat ito. Nawa po, lumago tayo sa biblical integrity. Dahil gaya po ng nasabi ko, mawawalang kabuluhan ang ating sinasalitang salita ng Diyos kung hindi ito nakikita at hindi natin nilalakaran
sa ating mga buhay. Kaya ang ministeryo nila Apostol Pablo sa Tesalonica ay nagbunga, naging ganap ito na iglesia, maraming nahikayat, babae, lalaki, mga pangunahin, may mga masasabi sa lipunan, marurunong, mga talino. Dahil they have an integrity. Nakikita sa kanilang mga buhay. Ang pagiging apostol, ang pagiging ministro ng Diyos. Hindi sila natinag sa anumang mga pasakit. Hindi sila natinag sa anumang mga kahirapan. Basta ang kanilang tiwala, ang kanilang pag-asa ay sa salita ng Diyos na matapat nila itong ipangaral ang Ebanghelyo. At nagbunga ito. Naging ganap na iglesia. Naging isang ganap na iglesia ang Tesalonica. At napakadir kay Apostol Pablo ang iglesyang ito. Dito lang siya talaga, masasabi mo na, nagkaroon ng kagalakan at pasasalamat. Kasi sa mga ibang aklat, sinulatan ni Apostol Pablo, kung ating babasahin, karamihan puro rebuke eh. Pag-rebuke sa kasalanan eh. Diba? Pagtatama eh. E dito sa iglesia ng Tesalonica, pasalamat, kagalakan ang kanyang nararamdaman. Para sa mga wala pa sa Panginoon, kaibigan, maaring sinasabi mo may integridad ka at malinis ka naman. Para sabihin ko sa iyo, hindi yan ang batayan ng kaligtasan. Nakaangkla lamang yan sa mabubuting gawa. Yang sinasabi mo na yan. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa at kapatawaran ng iyong mga kasalanan ay nagbubuhat lamang sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sapat na ito. Sapat na ito. Wala nang kailangan pang idagdag. Para sa mga false teachers, mga false prophet, sa kapanahunan natin, maaring tunay nga na salita ng Diyos ang iyong ipinapangaral. Maaring sabihin mo, biblical naman ito. Ngunit ang malaking tanong, mayroon ka ba talagang integridad na gawin at ipangaral ang salita ng Diyos? Totoo ba na ang ipinapangaral mo ay sumasalamin sa sinasabi ng salita ng Diyos? Nilalakaran mo ba ito? Ito ba ang iyong buhay? O kabaliktaran? Kaibigan, may panahon pa para magsisi ka sa kasalanan mo na ito. Mabigat ang kaparusahan ng Diyos sa mga false teachers. Magpakumbaba ka na lumapit kay Kristo upang hingin ang kanyang kapatawaran at hindi kanya itataboy. Nais kong iwanan ang mga talata at dito tayo magtatapos. Matthew chapter 7 verse 21 and 23. Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin,
kayong mga gumagawa ng kasamaan. Itong mga false prophet na binabanggit sa mga verses na ating binasa sa Matthew 7, they're also proclaiming the gospel. They're also proclaiming the true gospel of Christ. They are serving the Lord. Pero bakit sila kinabuhi ng Panginoon? Because they don't have a biblical integrity. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Panginoon, sabi rin ni Apostol Pablo, sino ba ang supisyente at sino ba ang sapat sa gawain ng pangangaral o pag-iibanghelyo ng Diyos? Maging si Apostol Pablo ay inamin niya na maging siya ay hindi sapat. At sino kami para sabihin na kami ay sapat at sufficient sa gawain na ito? Ito ay biyaya mo lamang, o aming Panginoon. Kaya kami ay naninikluhod sa iyo na kami ay tulungan mo. I-empower mo kami ng iyong biyaya at ng banal na Espiritu na maging tapat kami na ipahayag ang salita ng Diyos. Maging tapat kami na mabuhay ng mayroong biblikal na integrity. Hindi lamang sa pribado, maging sa pampubliko, o aming Panginoon. Alam namin na marami pang darating na mga kapighatian, kabigatan sa amin bilang kami, lalo na nagsisimula bilang isang iglesia. Ngunit turuan mo kami ngayon pa lamang, ihanda mo ang aming mga isip na kung ito ay aming mararanasan na, hindi kami matitinag o hindi kami mawawalang loob dahil kami ay napaalalahanan ng iyong salita na kahit anuman ang mangyari, sa biyaya mo lamang, o aming Panginoon, anumang dagok ito, kahirapan man, o maging sa kasarapan, ay tulungan mo kami na magiging mandato namin sa aming mga buhay na kami ay mamumuhay ng mayroong biblical integrity. Not only the pastors, kundi lahat ng mga mananampalataya. O Panginoon, maawa ka sa iyong mga tao. Mabigat man, may kahirapan ang aming paglilingkod, kami tiwala sa biyaya ng aming Panginoong Jesucristo na siyang gumagawa upang kami ay magpatuloy at mapanatili sa aming pananampalataya. Magligtas ka ng marami sa hapon na ito at maluwalhati lamang ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.